Alam niyo ba kasangga, hanggang ngayon ay nag-iisip pa din ako ng kung anong pwedeng produkto ang aking pwedeng ibenta na pwedeng pagkakitaan. Kung sa produkto kasi kasangga, maglagay muna tayo ng butter, tapos saka ko yun lagyan ng strawberry. Kung sa produkto kasi kasangga, ang daming pwedeng gawin. Sa dami na ng available ngayon sa YouTube, kahit ano naman talaga, pwede mo nang simulan. Pwede mo nang testingin. Pero pag sa pagkain kasi kasangga, tutuusin, YouTube mo lang, di ba? Tapos ang dami ng ano. Pero sa pagkain kasi kasangga, dito sa Australia kasangga, ang isa sa para sa akin ha, pagdating sa pagkain, para sa akin, ang isa sa pinakamahirap simulan, negosyo, dito sa Australia. Dahil tayo kasi kasangga, yung natutunan kasi sa pagninegosyo kasangga, yung ating start on what you have. Yung kung ano yung meron ka ngayon, kung anong nandyan at meron ka ngayon na kaya mong gawin, yun na yun. Start ka doon. Kasi sa negosyo naman, hindi importante ang kung gaano ka kaliit nagsimula. Ang importante kasangga sa pagnenegosyo, kahit maliit ka nagsimula kasangga, pero may malaki kang pangarap. Kasi kahit na malaki yung negosyong sinimulan mo, pero wala kang pangarap dyan at maliit ang pangarap mo sa negosyo mong ginawa, hindi pa rin yan magiging matagumpay kasangga. Kaya sa negosyo kasangga, pinaniniwalaan ko na at natutunan ko na wala yan sa laki at liit ng sinimulan mo. Ang tanong dyan kung gaano kalaki ang pangarap mo sa sinimulan mong negosyo. Kaya ngayong kasangga, kaya ko naman nabanggit na ang pagkain sinasabi kong isa sa pinakamahirap simulan dito sa Australia dahil sa prinsipyo ko kasi kasangga na natutunan na start on what you have. Tulad ng sinimulan kong lawn mowing business. Yung lawn mowing business kasangga, dahil may prinsipyo akong start on what you have, o magsimula ka na sa kung anong meron ka. Kaya ako sinimulan ang lawn mowing business. Sinimulan ko yan na kung anong meron lang ako ngayon. Yung pagkain kasangga dito sa Australia, pagdating sa foods, oo, makakapag-start on what you have ka, magluto ka lang dyan, di ba? Pero tayo kasi kasangga, seryoso kasi tayo sa pagninegosyo kasangga. Hindi ko yung tinatsambahan kasangga. Seryoso tayo sa pagninegosyo dito sa Australia. Dahil kasangga, pinipigure out ko dito kasangga kung paano talaga magnegosyo ng legal kasangga. Talagang figure out ko kung paano yung talagang step by step kasangga na pagnenegosyo. Dahil meron ako kasanggang mission kasangga na gustong gawin na maituro ko rin sa mga normal na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, dito sa Australia. Ang aking pinagdaanan. Kasi hindi kasi kasangga norm dito sa Australia na yung mga katulad natin na mga skilled worker, katulad ko isang machinist, na magninegosyo. Hindi yun normal kasangga dahil normally, pag tayo dito is skilled, okay na kasi tayo eh. Ako masasabi ko, kung sa sahod lang naman kasangga, okay na ako. Buhay na ako forever kung sa sahod lang naman. Pero hindi kasi norm na machinist ka or skilled ka o kung ano ka man, welder ka man, mekaniko ka man, o ano. Hindi yun norm na magtatawid ka sa pagninegosyo habang nagtatrabaho ka. At pinapatutunayan ko yung kasangga na madaling mag-jump sa bagay na yon kung gugustuhin mo. Hindi madali ang proseso, oo. Pero madali at doable na at pwede na mag-jump sa ganong klaseng mundo na from nagtatrabaho ka, pwede ka rin magnegosyo. At yun yung pinapatunayan ko kasangga na mission ko na sa mga may pusong at gustong magnegosyo rin dito sa Australia na mga Pilipino kasangga na gawin yun, gusto nilang gawin na magnegosyo din. Hindi na sila magsisimula from zero. Mission ko kasangga at ninanais ko na ako yung gumabay sa mga yung kasangga na gagabayan ko sila na kung paano din ang mga proseso para makapagsimula sila dito. Dahil ang hirap kasangga na magnegosyo dito sa Australia, bukod nga sa requirements, ang hirap talaga kasangga sa pagninegosyo, yung wala kang kasama kasangga. Yung wala kang mapagtanungan, yun yung mahirap sa pagninegosyo kasangga. Yung walang nag-guide sa'yo. At dito sa Australia kasangga, isa yun sa mga naranasan ko. Walang nag-guide sa akin. Kaya kung wala dito, ako na ang gagawa nun para sa mga susunod pa na mga kababayan natin na gusto rin magnegosyo dito. Ako na yun. Kaya hanggang ngayon, pinipigure out ko pa din kung paano yung magiging kalakaran, setup o process ng ating mga ginagawang pagninegosyo ngayon. So, ang food business kasangga, isa yan sa tinuturing kong isa sa pinakamahirap. Iisipin mo, madali lang gawin food business na magluto ka lang, di ba? Pero ang sistema ko kasi kasangga, tayong mga normal na nagtatrabaho dito na skilled,
hindi kalakihan ng ating sahod. Oo, mabubuhay tayo sa sinasahod natin. Makakapag-ipon tayo kahit papaano. Mabubuhay tayo sa pagiging skilled worker. Kasi okay naman ang sahod natin tayo. Kaya lang kasangga, pagdating sa pagninegosyo kasangga, hindi tayo bubuhayin ng naipon sa pagninegosyo kasangga ang sisimulan natin. Sa pagkain kasangga, kailangan mo ng sapat na ipon para masimulan yan. Dahil sa sobrang daming requirements ng food dito kasangga, pag-process mo pa lang yan, tuyo na yung tinatago-tago mo dyan. Bukod pa doon, bukod pa sa mga requirements na yung kasangga, sobrang daming permits na ano. Basta kasangga, nasasabi ko yan kasi dinaanan ko na yan. Nung mga unang-unang sinubukan ko yan. Kaya kasangga, isa yan sa tinuturing kong mahirap simulan. At pag nasimulan mo yung kasangga, talagang hindi pa rin madali dahil kailangan mo ng talagang proper na dyan na compliance. Basta kasangga, hindi tulad ng... Kaya ako kasi nasabi kasanggang mahirap yan dahil kung sa pagluluto lang kasangga, magluto lang ako ngayon, pwede ko nang ibenta yan, di ba? Luto lang ako ngayon, pa-orderin ko na yung ating mga kaibigan dyan. Di, okay na. Pero yung sinasabi ko kasi kasanggang business o negosyong tinuturing, yung legal nga, na legal kang mag-ooperate na dito sa Australia at hindi ka na kung patago-tago lang naman kasangga, ora mismo, ngayong araw, kaya ko nang gawin yan. Palutuin ko lang si Kate dyan ng masarap na pagkain dahil masarap naman magluto si Kate at ibenta ko na agad sa mga kaibigan ko, okay na yun. Pero hindi kasi yung kasangga yung ang ating kasangga, kung ano talaga yung legaling mag-aano tayo dito, operate. Dahil everything kasi dito sa Australia, kung gusto mo talaga at may malaki kang pangarap, everything lahat dito ay legally. Hindi ka pwedeng magbenta ng pagkain lang dyan ng hindi ka legal dahil mayayari ka sa gobyerno o sa batas once na may madali ka dyan sa pagkain mo na yan. May sumakit lang ang tiyan mo dyan at sa binintahan mo at nalaman na yung diyari ka na, di ba? Yun yung pabenta-benta ng mga kaibigan bilang panimula. Pero once ginugusto mo ng maging legally, hindi na pwede yun na ganun pa rin yung diskarte mo. Kailangan mo na hanap ng way talaga para makunan mo ng permit yan. Yes, naniniwala ako na para matesting mo yung pagkain mo ay yun yung ating mga diskarte. Magluto ka dyan, binta mo na kaagad. At yun yung recommend ako din. Pero sa pag gusto mong magparehistro na, yun yung sinasabi kong at seryosohan ng trabaho yun. Yun lang kasangga, nabanggit ko lang kasi hanggang ngayon pinipigure out ko pa rin kung ano yung gusto kong gawin na masisimulan ko na agad na doable na sa ngayon. Dahil everything kasi dito sa Australia, kailangan ng permit at para makapag-operate ka. No? Kailangan i-register mo talaga ng maayos. Kaya natutunan ko na hindi na lang din basta-bastang sige lang ako ng sige. Iniisip kong maigi kung ano ba yung pwedeng gawin kong product na makakapag-serve sa mga raming tao na namumroblema sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi kasangga, mas magandang simulan mong negosyo kung ano yung pinoproblema ng madami at doon mo simulan na solusyonan yung problema nila at hindi ka magsisimula sa produktong gusto mo lang. Yan kasangga, yun lang yung akin na ibahagi ngayon dahil na-realize ko lang habang nagkakape-kape tayo. Pasok na tayo kasangga.